Maingat niyang pinili ang 3x experience buff para sa dalawang round, alam ang kahalagahan nito. Mayroon na siyang mahalagang impormasyon at magandang halaga ng ginto, pero kailangan niyang mag-level up ng mabilis para sa kanyang mga plano sa hinaharap. Habang ginagawa ni Ryu ang kanyang mga pagpili, nagsimulang maglaho ang presensya ng anghel at isang nakapapawing puting liwanag ang bumalot sa buong lugar. Pagkatapos, nagbago ang tanawin at natagpuan natin ang ating mga sarili pabalik sa Earth kasama si Young Man. Siya ay humihingal at naguguluhan. Dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo habang nagtataka kung ang lahat ng nangyari ay isang masamang panaginip lamang. Gayunpaman, napansin ni Young Man ang isang kakaibang bagay. Sinuri niya ang kanyang telepono at natuklasan na eksaktong 5 oras at 20 minuto na ang lumipas, eksakto ang parehong oras sa kanyang panaginip. Unti-unting nagsimulang magising ang iba sa paligid niya na may mga sakit ng ulo. Nagising din ang kaibigan ni Young Man, naguguluhan at ibinahagi na nakaranas siya ng kakaibang panaginip. Pero napansin ni Young Man ang isang mas nakakabahalang bagay. Nang dahan-dahan niyang itulak ang paa ng kanyang kaibigan, walang tumugon. Sinubukan ng isa pang kaibigan na gisingin ang hindi gumagalaw na lalaki, ngunit natuklasan na siya ay patay na, ang kanyang mukha ay maputla. Nagsimula silang magpanik habang napagtanto na ang lahat ng nangyari sa panaginip ay hindi isang simpleng pantasya. Ito ay isang malupit na katotohanan. Sino mang namatay sa panaginip na iyon ay nakatagpo ng parehong kapalaran sa totoong buhay. Ang nakakagulat na revelasyon na ito ay labis na mahirap tiisin at ang takot ay bumalot sa kanila. Si Young Man at ang kanyang mga kaibigan ay nagpanik na sinuri ang kanilang paligid. Sinusubukang tukuyin kung ano ang susunod na gagawin at kung paano nila haharapin ang mga hamon sa darating na buwan. Sa gitna ng takot at kalituhan, nanginginig si Young Man, ngunit ang kanyang mga panginginig ay hindi dulot ng takot. Sa halip, siya ay nanginginig sa kasabikan, isang kakaibang pananabik ang bumangon sa kanyang loob. Siya ay nasasabik, iniisip na sa mundong iyon, lahat ay pantay-pantay at hindi mahalaga kung sila ay presidente o sikat na tao. Sa mundong iyon, ang lakas ang hari at maaari niyang gawin ang anumang nais niya. Maaari niyang patayin ang sino mang gusto niya. Samantala, ang kanyang mga kaibigan ay umiiyak sa takot, natatakot na sa susunod na buwan ay mamamatay siya bilang birhen kung hindi niya makumpleto ang misyon. Pero pinagsabihan sila ni Young Man, sinabing hindi siya nag-iisa sa problemang ito. Pinayuhan niya ang mga kaibigan na manatiling kalmado at ipinaliwanag na ang kailangan lang nilang gawin ay pumatay ng ilang halimaw para makaligtas sa susunod na round. Napakadali lang nito, parang pagkalat ng mantikilya sa tinapay. Nang marinig ito, hindi makapaniwala ang kanyang mga kaibigan at inisip na baliw si Young Man mula sa simula. Pero ngayon, tila mas baliw pa siya. Isang kaibigan ang umungol at tinawag siyang bastardo. Sinabing sa kanyang miserable na buhay, hindi siya mamimiss kung mamatay siya ngayon. Sa katunayan, marami siyang gustong gawin. Kaunti lang ang pinansin ni Young Man sa kanilang mga salita. Nagsisiyasat siya sa mga tao sa paligid. Tinanong siya ng kanyang mga kaibigan kung ano ang hinahanap niya at lumabas na hinahanap niya ang kanyang personal na punching bag, si Ryu. Nagtataka siya kung nasaan na ang batang iyon. Tiyak na nakita niya itong papunta sa direksyong iyon bago siya nawalan ng malay. Posible bang hindi siya nakalampas sa unang round at namatay doon? Pero sa kabila ng hindi pa rin siya makita, tahimik siyang umusog ng balikat. Sa kanya, makatuwiran na ang isang talunan tulad niya ay hindi nakaligtas at malamang ay namatay. Bigla, may nakita siyang bagay sa crowd na nakakuha ng kanyang atensyon. Nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng medieval armor. Hindi maintindihan ni Young Man kung sino ang taong ito at kung paano niya nakuha ang luma at hindi na ginagamit na armor. Pero nang maisip niya ito, naisip niya na may isang bagay na tiyak. Gumagana rin ang status windows dito. Nang ibigay niya ang tamang utos, lumitaw ang kanyang status window na may mga katangian sa harap niya. Hindi siya makapaniwala na ito ay gumana. Agad niyang tinawag ang kanyang mga kaibigan na subukan ding buksan ang kanilang mga status windows dahil gumagana rin ito dito. Muli silang nagulat
na ito ay gumana. Nakita ang kanilang mga kilos, sumunod din ang iba. Pero lahat ay nagtataka kung nangangahulugan ito na maaari nilang gamitin ang lahat ng kanilang stats at items dito. Ilang oras ang lumipas upang subukan ito, kumuha si Yang Min ng maliit na bato mula sa lupa at piniga ito sa kanyang kamay. Nag-crack ito sa maliliit na piraso at ang mga natira sa bato ay naging saw blade na tumagas sa kanyang mga daliri. Nang makita ito, ngumiti siya ng masama. Ilang oras ang lumipas, inihayag ang susunod na balita sa morning news nationwide. Maraming anghel ang nakita sa buong mundo at 9 bilyong tao ang namatay magdamag, habang ang isa pang 9 bilyong tao ay nagkaroon ng misteryosong kapangyarihan na nagbago ng buong mundo. Naglalakad si Ryu Min sa kalye na may seryosong muka. Binabasa ang balita sa kanyang smartphone. Naisip niya, simula pa lang ito. Ang tunay na kaguluhan ay malapit nang dumating. Ang tunay na problema ay nasa round 1. Hindi naging ganoon kalakas ang mga tao. Umabot lamang sila sa antas ng isang profesional na atleta. Ang tunay na kaguluhan ay magsisimula sa round 2 kapag nakakuha sila ng mga mahika na magdudulot ng maraming kriminal na gawain dahil hindi sila mapipigilan ng mga modernong armas. Hindi nakaupo si Ryu at pinanood ang mundo na bumagsak sa kaguluhan. Kung iniwan niya ang mga bagay na ganito, malamang na ang lupa ay bumagsak sa pagkawasak bago dumating ang ika-20 round. Isang solusyon lamang ang mayroon. Kailangan niyang kontrolin ang ibang mga manlalaro sa pamamagitan ng pag-overpower sa kanila. Ginagawa silang kanyang mga alipin. Sa seryosong ekspresyon, napagtanto niyang kailangan niyang tipunin ang kanyang 5 kasamahan sa lalong madaling panahon at may ilan siyang nasa isip. Pero sinabi niya sa sarili, hindi ito mahalaga ngayon. May mas mahalagang dapat gawin. Umalis siya na may determinasyon. Umabot siya sa kanyang bahay at kumatok sa pinto ng apartment building sa isa sa mga kapitbahayan ng Seoul. Walang sumagot o nagbukas ng pinto, kaya kinuha niya ang susi mula sa kanyang taguan at pumasok. Madilim sa loob at napansin niya ang isang hindi natapos na instant cup noodle. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang silid tulugan. Doon, ang kanyang nakababatang kapatid na si Wani ay natutulog ng mapayapa at walang alalahanin sa sahig. Nang makita siya, hindi mapigilan ni Ryu ang ngumiti ng mainit. Natutuwa siyang ligtas at mahimbing ang tulog ng kanyang nakababatang kapatid. Patuloy siyang nagmamasid sa kanyang natutulog na kapatid na may pagmamahal sa loob ng ilang sandali. Ipinaliwanag ni Ryu na ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid ay Wani at siya ay nasa 3 taon ng junior high school. Sa malungkot na tono, nagpatuloy siya, sinabing ang kanilang pamilya ay dati ng karaniwan at masaya. Pero pagkatapos mamatay ng kanilang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan, maraming bagay ang mabilis na nagbago para sa kanila. Isa sa mga pinakadramatikong pagbabago na nangyari ay naging tanging pamilya at tagapangalaga si Ryu ng kanyang nakababatang kapatid. Habang tinitingnan ni Ryu ang kanyang nakababatang kapatid, napansin niya ang isang band-aid na nahuhulog mula sa kanyang kamay at ilang pasa sa kanyang mga balikat na tila may nanakit sa kanya. Dahan-dahan, ipinagdikit ni Ryu ang band-aid at nakatingin lamang sa kanyang kapatid na lulumbay sa kanyang mga iniisip. Dumating ang umaga at ginising ni Ryu ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabing umaga na at oras na upang magising. Si Wani, na medyo antok pa, ay dahan-dahang nagising at nagtanong kung bakit siya ginising ng maaga, lalo na't wala naman siyang klase ngayon. Nakita ni Ryu na tamad ang kanyang nakababatang kapatid, hinila niya ang kumot mula sa kanya na nagulat at nagising siya sa gulat. Ipinaliwanag ni Ryu na wala silang oras upang matulog at ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Sa ngayon, inutusan ni Ryu siyang magmadali at magbihis dahil kailangan nilang pumunta sa isang mahalagang lugar. Seryoso pa rin ang kanyang mukha. Nagtagal si Wani, hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari. Nagsalita siya at nagtanong kung saan sila pupunta. Pero sinabi ni Ryu na may seryosong ekspresyon na wala silang oras upang magpahinga at ang buong mundo ay nasa kaguluhan. Nagtanong si Wani kung may problema ba sa New Year ceremony na pupuntahan niya. Pero pinilit ni Ryu na lumabas muna sila ng bahay, nangako na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Nang lumabas sila ng bahay at naglakad sa makitid na kalye,
Hindi maiwasan ni Wani na mapansin ang malaking pagbabago sa ugali ng kanyang kapatid. Si Ryu, na karaniwang walang alalahanin at madaling makisama, ay tila hindi karaniwang seryoso. Naramdaman ni Wani na may nangyaring hindi pangkaraniwan pero nag-atubiling magtanong. Iniisip na sa huli ay ibabahagi rin ni Ryu ang nasa isip niya. Pagkatapos, humarap si Ryu sa kanyang nakababatang kapatid at tinanong kung alam ba niya ang nangyayari sa mundo. Nang marinig ito, nalito si Wani. Iniisip kung ano ang maaaring nangyari habang siya ay natutulog sa kanyang estado ng pag-aalala. Pinilit ni Ryu ang kanyang nakababatang kapatid na tingnan ang pinakabagong balita sa kanyang smartphone search feed. Agad na nag-scroll si Wani sa mga update, sinusubukang maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Ang nabasa niya ay nag-iwan sa kanya ng hindi makapaniwala. Mga kwento ng mga anghel na kidnapper ng mga kaluluwa ng tao at dinadala ang mga ito sa ibang mundo kung saan kalahati sa kanila ay namatay sa atake sa puso sa isang misteryosong paraan. Uminit ang takot kay Wani habang tinatanggap ang nakakagulat na balita. Sa kanyang estado ng pagkabahala, sinabugan niya si Ryu ng mga tanong. Nagtatanong kung si Ryu ba ay nadala rin sa mundong iyon. Sinabi ng kanyang kapatid na siya rin ay dinala at maaari lamang siyang makalabas pagkatapos pumatay ng 100 halimaw na tinatawag na goblins. Nang marinig ito, agad na nag-alala si Wani sa kalusugan ng kanyang kapatid at nagtanong kung siya ba ay nasaktan. Sinabugan niya si Ryu ng mga tanong pero pinakalma siya ni Ryu na huwag mag-alala para sa kanyang sarili. Gayunpaman, nang marinig ito, lalo pang nag-alala si Wani. Sa katunayan, si Ryu ang kanyang tanging pamilya, ang kanyang nag-iisang kapatid at pinakamamahal na tao. Si Ryu ang kanyang buong mundo at ang pag-iisip na may mangyari sa kanyang kapatid ay hindi kayang tiisin. Upang gampanan ang tungkulin ng kanilang ina at ama, naging pinakamalakas na tao sa isip si Ryu mula sa murang edad. Pero ang pagkakaroon ng malakas na isipan at pagpatay ng 100 halimaw ay ganap na magkaibang bagay. Nakita ang nag-aalala niyang nakababatang kapatid, ngumiti si Ryu at sinabi sa kanya na huwag masyadong mag-alala. Pinakalma niya si Wani na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya, pero sa ngayon wala na silang masyadong oras at kailangan nilang kumilos. Pagkatapos, huminto si Wani at tinanong si Ryu kung saan sila pupunta. Nais niyang sumunod kay Ryu. Pero ang lahat ng impormasyon ay sobrang dami para sa kanya at susunod lamang siya kay Ryu kapag sinabi niya kung saan sila pupunta. Nakita ang sugatang kamay ng kanyang nakababatang kapatid. Humarap si Ryu kay Wani at sinabi sa malamig na boses na pupunta sila upang atakehin ang hideout ni Taegyu na siyang leader ng mga bully sa kanyang klase. Nagulat ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi pa rin makapaniwala na nalaman ng kanyang kapatid. Nagtanong si Wani kung talagang alam ito ni Ryu. Tumugon si Ryu, akala mo ba hindi ko malalaman? Ngayon, kinagat ni Wani ang kanyang labi na pagtanto na akala niya ay naitago niya ng mabuti ang kanyang lihim, pero lumabas na alam na ng kanyang kapatid ang tungkol sa pangbuli mula pa noon. Ngayon nag-aalala, umupo si Wani at iniisip kung ayaw niyang isali ang kanyang kapatid sa kanyang buhay habang si Ryu ay pinapahirapan din at nahihirapan. Si Ryu, sa kabilang banda, nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na malungkot, ay humingi ng tawad sa kanyang isipan at sinabi sa sarili na hindi niya sana ito nalaman sa simula. Ngunit nalaman niya ito sa unang pagbabalik. Pagkatapos bumalik mula sa unang round, natulog si Ryumin sa buong araw sa kalungkutan at ang kanyang nakababatang kapatid ay umalis sa umaga. Matapos ang ilang sandali, nagising si Ryu sa tunog ng telepono. Naiinis sa kung sino ang tumatawag, kinuha niya ang telepono habang siya'y natutulog pa. Tinanong niya kung sino ang tumatawag at agad na tinanong ng boses kung siya ang tagapag-alaga ng isang tao na nagngangalang Warnie. Pagkatapos ay agad na idinagdag na dapat siyang pumunta sa ospital kaagad. Pagkatapos sabihin iyon, lumaki ang mga mata ni Ryu sa takot. Sa susunod na segundo, mabilis siyang nagbihis at tumakbo palabas ng apartment. At sa araw na iyon, sobrang pinahirapan ng mga bully si kanyang nakababatang kapatid na si Wani na naging bulag at nagkaroon ng maraming bali.
Nakatingin siya sa kanyang nakababatang kapatid na nakaupo sa sulok ng kanyang silid na nakayakap sa kanyang mga tuhod, nalulumbay. Nagulat at nagalit si Ryu sa kanyang sarili dahil sa sobrang hina at kawalang kakayahan na hindi niya maipagtanggol ang kanyang nakababatang kapatid. At ngayon na hindi na siya mahina at kawawa, gagawin niya ang lahat upang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. At ang kanyang unang misyon ay ang bugbugin ang anak ng bully na iyon. Pagkatapos ay nagbago ang eksena at nakita namin ang isang lumang pabrika. Sa loob nito, si Taegyo ay galit na pinapalo ang isang tao. Tinatanong kung bakit hindi nila siya dinalhan ng 200,000 won bawat isa tulad ng kanyang iniutos. Nang nanginginig sa sakit at pagdurusa, sinubukan ng lalaki na magsalita ngunit tanging isang masakit na ungol ang kanyang naipahayag. Tinanggap ito ni Taegyo bilang pagwawalang bahala na nagpasidhi sa kanyang galit. Itinaas niya ang kanyang paa at sinadyang inatake ang kawawang lalaki na may galit sa kanyang mga mata.